Kung ikaw ay masugid na taga-subaybay ng boxing, tiyak na isa ka sa mga napawaw na mga laban ni El Magnifico Israel Vazquez. Sumikat noong mga panahong 2003 hanggang 2010 dahil sa kanyang mga makapigil hiningang laban, pero mas lalong sumikat pa dahil sa kanyang classic quadrilogy kontra sa kapatid ni Juan Manuel Marquez na si Dinamita II, Rafael Marquez. Yes mga amigos, tulad ng Pacquiao versus Juan Manuel Marquez, 4 na beses din pong naglaban sina Israel Vazquez at Rafael Marquez, kung saan tabla sa tagdalawang panalo ang kanilang madugong digmaan. At tulad din po ng Pacquiao versus Juan Manuel Marquez, hawak din po ni Coach Freddy Roach si Israel Vazquez, habang hawak naman po ni Coach Nacho Beristain si Rafael Marquez. March 3, 2007, unang beses nagarap si Israel Vazquez at Rafael Marquez upang paglabanan ng WBC World Super Bantamweight title na pag-aari ni Israel Vazquez. Instant classic ang kanilang unang laban. Sa unang 2 rounds pa lang, action agad, pero nakalalamang sa palitan ng suntok si Dinamita II, Rafael Marquez. Pero pagtungtong po ng round 3 mga amigos, naka-score ng knockdown si El Magnifico Israel Vazquez nang kumonekta ang kanyang left hook. Bagsak si Rafael Marquez pero bigo si Israel Vazquez na tapusin sa round 3 ang laban. Tuloy ang gulpihan ng dalawang mandirigma sa round 4 at round 5. Pero matapos nga po ang round 5, iniinda na ni Israel Vazquez ang kanyang basag na ilong. Siso battle sa round 7 mga amigos, palitan ng matitinding suntok. Nasaktan ni Israel Vazquez si Rafael Marquez pero bumuelta rin si Dinamita II. Last 30 seconds ng laban, animoy nasaktan na naman ni Israel Vazquez si Rafael Marquez, pero hindi po nagpapahuli si Dinamita II at gumaganti pa rin. Pero lingid sa kaalaman ni Marquez na hindi na pala nakakahinga sa laban nitong si Israel Vazquez dahil sa basag na ilong. Kaya naman pagtapos po ng round 7, kinausap ni Coach Freddy Roach si Israel Vazquez at tinanong kung nais nang itigil ang laban, at sagot nga po ni Israel Vazquez, "I can't breathe. Yes, let's stop the fight." At dahil nga po doon mga amigos, naagaw ni Dinamita II, Rafael Marquez ang WBC World title ni Israel Vazquez. Pero 5 buwan lang po ang nakalipas mga amigos, 5 buwang pagpapahinga ni Israel Vazquez. Muli niyang binawi ang kanyang titulo kay Rafael Marquez. Dahil sa kanilang ikalawang pagharap ay tinalo naman po via 6-round TKO ni El Magnifico si Dinamita II. Pero hindi po naging madali para kay Israel Vazquez na bawiin ang kanyang titulo. Dahil sa kanilang ikalawang pagharap ay naging mas madugo ang kanilang bakbakan. Round 3 nangatog ang mga tuhod ni Dinamita II nang tamaan ni El Magnifico ng left hook. Kamuntik-muntik ang bumagsak si Rafael Marquez. Pagtapos po ng round 3, duguan ng parehong pagmumukha ng boksingero. Inabot ang mga solidong suntok ni Rafael Marquez si El Magnifico noong round 4. Sa round 5, kapwa duguan ng dalawang mandirigma dahil sa matitinding palitan ng suntok. Pero sa round 6, inabot ng matinding left hook si Dinamita II na siyang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Nagawang bumangon ni Marquez, palitan ng matitinding suntok ang dalawang mandirigma. Duguan si Marquez, duguan din si Vazquez. Pero this time lamang sa palitan ng mga solidong suntok si Israel Vazquez. Pagyewang-gewang na si Dinamita II. At maya-maya pa nga po inawat na ng referee ang laban dahilan upang mabawi ni Israel Vazquez ang kanyang titulo kay Rafael Marquez. At dahil sa may tag-isa na silang panalo, hindi pa po dyan nagtatapos ang kanilang rivalry. Nasundan pa yan ng 2 laban. Sa kanilang ikatlong laban po mga amigos, nagwagi muli si El Magnifico Israel Vazquez sa pamamagitan ng 12-round split decision. At yan po ang itinanghal na 2008 The Ring Magazine Fight of the Year. At sa kanilang ika-4 na laban naman po mga amigos noong 2010, natalo naman po doon si El Magnifico Israel Vazquez sa pamamagitan ng 3rd round TKO. At yun na nga po yung naging huling laban ni Israel Vazquez na nagretiro sa edad na 33 noong 2010. At nakapagtala nga po ng kartadang 44 wins, 5 losses with 32 knockouts. At ang classic quadrilogy ni na Israel El Magnifico Vazquez at Dinamita II Rafael Marquez na kinagiliwan ng mga boxing fans sa buong mundo. Ang siyang tila naging dahilan naman po ng unti-unting paghina o pagbagsak ng katawan ni Israel El Magnifico Vazquez. Taong 2016 napabalitang dahil sa pagkabulag ng kanyang kanang mata napilitan po napalitan ng prosthetic ang mata ni El Magnifico. At taong 2020 naman po mga amigos, na diagnose ng systemic sclerosis si Israel Vazquez. Ito daw po yung sakit ni Israel Vazquez na talaga namang nagpapayat ng gusto sa kanya. Kung saan ang dating 122-pound champion imbes na lumobo sa kanyang pagre-retiro, nangayayat po at tumitimbang na lamang ngayon ng 112 pounds.
At nitong November 10 nga lamang po mga amigos, lumabas ang balita na na-diagnose naman po na may cancer itong si Israel Vazquez. Ayon sa report ng Boxing Scene, Vazquez was specifically diagnosed with sarcoma. A WBC public relations staffer told Boxing Scene on Thursday, sarcoma, a rare malignant tumor that develops in bone or connective tissue, is diagnosed in only about 15,000 cases a year in the US, according to Johns Hopkins University. Tumutulong naman po ngayon ng WBC upang maipagamot si Israel Vazquez. Ani Mauricio Sulaiman, the WBC stands with him, working to bring his family from Mexico and ensure he receives the care he deserves. But he needs your love and support too. Show this humble and courageous warrior what he means to you, with $1, a prayer, and a note to his family. Ayon kay Mauricio Sulaiman sa kanyang post sa social media, nangako na daw po si Oscar De La Hoya na tutulong ng $25,000 kay El Magnifico Israel Vazquez. Sa mga amigos nating may gininto ang puso na nais tumulong kay Israel El Magnifico Vazquez, pwede po kayo mag-donate kahit magkano sa gofundme.com. At syempre wag din po natin kalimutang isama sa ating mga dasal si El Magnifico. Malasahin ang baraha, patunayan mo sa akin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako para sa bayan. Basagan na bungo para sa akin, putek, pabor, pangayan. Walang Reno TV.